naninilaw na ako. Gabi-gabi, nagpapaalam na ako na hindi ko na kaya. Sabi ko, Lord, parang napapagod na rin po ako. Kung ito na po yung kalooban mo, sige. Ako po si John Vincent E. Abiog, 29 years old from Nara, Palawan. Hindi ko po alam na may sakit ako kasi nag-gym po ako. Nag-conduct po kami ng fasting sa church ng January 17 to 19. After fasting ko po na yon, sumakit na po yung tiyan ko. Sumasakit na siya gabi-gabi. Nagla-live po kasi ako sa TikTok din. Araw-araw, nagtuturo ako ng Word of God. May time kinakat ko na siya kasi nagpapaalam na ako na hindi ko na kaya. Dumating po yung time na nagpunta po ako sa doktor kasi mga around 12 midnight na sabi ko, sugod mo na ako sa ospital, di ko na kaya. Tapos, niresitahan po ako ng gamot. Kala ko po okay na. Bila ako ng mga, yung pang ice pack, lagyan lang daw ng lamig, baka nilalamig lang daw po ako. Pag uwi ko, ininom ko yung gamot na nireseta ng doktor na una, hindi pa rin po siya gumaling. Dumating po yung time, ibang doktor na naman po. Yun daw yung magagaling na doktor talaga. Sinunod ko sila. So, ininom ko po yung gamot nila. Almost ilang libo na po ako nagastos sa Doctor 1, Doctor 2. Wala pa rin po talaga. February 6, naninilaw na ako. Pero hindi pa ako pwede umalis kasi nga, February 7, 2025, mayroong ikakasal sa church. Bali ako po yung magkakasal. Yun na talaga yung worst. So kahit po naninilaw ako, tinuloy ko yung pag-bless sa kasal nila. Tinitiis ko na lang po talaga yung time na yun. Sabi ko, Lord, parang mamamatay na ako. At least mamamatay ako na nagsiserve. Gabi-gabi po, dito sumasakit eh. Hanggang pababa. Tapos, sa almost 3 weeks po na yun, talagang ang hirap huminga. Tapos, pagdating ko ng bahay, nagpatawag sila ng ambulansya, isusugod na ako sa puerto. Kasi sa Nara, walang masyadong facilities. Pangatlong doktor na po. Pagpa-check up ko po doon, nagpa-ultrasound na po ako noon. Chinek na ako kung anong nangyari. Ulat po ako noon, nakita po doon sa ultrasound na namamaga daw yung gallbladder ko. May namumuo na po na maliit na gallstone. Namamaga po yung bile, yung abdo, kailangan na raw talaga operahan. Pag hindi raw po yung tinanggal, pwede raw pong magputok ba yun? Tapos kakalat yung poison sa buong tiyan ko. Iyak po ako ng iyak gabi-gabi. Sinasabi ko na sa Lord, Lord, kung ito na po yung kalooban mo, sige. Sabi ko, sige. Kasi parang napapagod na rin po ako. Opo. Yung nandito na po ako sa Puerto Princesa, nag-check po ako ng mga schedule ng doktor na related sa tiyan ko. Noong time na yun, nagtatawag na po kay mama, sabi ko, ma, papa-opera na talaga ako, hindi ko na kaya. Kailangan na po talagang tanggalin yung gallbladder ko. Wala pong available. Sabi daw sa sa weekdays daw. Kasi that time, wala daw free, lahat daw nasa vacation, balik daw ako Monday. So, sabi ng mother ko, dumiretso ka muna sa bahay. So, yung pauwi na po ako ng bahay galing terminal, may nangungusap po sa akin na sabi niya na baba ka dito sa lugar na to. Actually, ito yun, Jollibee. Magbaba ako dyan sa Jollibee, magbili ka ng salbeo. Kasi napapanood ko na po siya kay Ivana Alawi na nakatulong sa kanya. Tapos sabi ko, Lord, baka ito yung sign na to, ito na to. Meron ako napanood kasi na topic na sometimes God will going to heal you, pero sometimes God will going to use medicine to heal you. At salbeo yung ginamit ng Lord doon. So, bumili po ako ng salbeo. Mas okay na itry ko to 2.9 lang kaysa sa nasa almost 100,000 yung magpatanggal ng gallbladder eh. Jar po yung binili ko agad. Pag-uwi ko po ng bahay, naninilaw pa po ako nun. Pag inom ko, talagang mga after 5 minutes po, doon na biglang nag-okay yung pakiramdam ko. Yung 2 days na sumasakit siya na naninilaw ako, bigla siyang nag-okay. Tapos, nakatulog po ako. Sarap na ng tulog ko. Siyempre nakikiramdam pa rin po ako. So kumakain ako ng sabaw, hindi na sumasakit. Pagdating ng gabi, in-invite ako ng mama ko dinner na sabi ko walang okra. Yung malalaway lang. Kasi nga, pag mga hard, sasakit na naman. So sabi ni mama, wala. Sabi ko, sige po, kaunti lang. Bago ako magkain, naman ko ni salbeo. Pangalawang take ko pa lang po yun kasi yung unay hapon. Tapos, hindi na po siya sumasakit. Tapos, yung time na yon, kinabukasan, sabi po ako sa mama ko, sabi ko, ma, uwi na po ako ng Nara. Hindi na ako magpapa-opera. Pag uwi ko ng Sabado sa Nara, talagang ingat pa rin ako sa foods ko. Pagdating ng Sunday, pang-3 araw ko pa lang inom ng salbeo. May taga-church na nagluto sa akin ng tinola. Pastor, try mo po ito tinola. Pag-try ko, as in, busog na busog ako noon. Hindi na siya sumakit. Nung time na po na yun, nag-okay yung pakiramdam ko. Doon na ako na-curious mag-check sa page ng salbeo. Meron ako napanood na isang testimony lalaki na may same situation sa akin na gallbladder din. Habang pinapanood ko, umiyak ako.
Sabi ko, Lord, ganito yung situation ko. Masasabi ko po talaga na pinagaling na po ako ng Salveo kasi po, hindi po kasi talaga biro yung pinagdaanan ko. Talagang sobrang hirap po noon, gabi-gabi, sobrang sakit, sobrang tindi, tapos kala ko po talaga mamamatay na ako. Yung time po na uminom ako noon, nawala po talaga yung pain, nawala na yung sakit sa katawan ko, nawala na po talaga yung paninilaw ko rin, nawala na po siya. And isa po sa masasabi ko na hindi kasi ako yung tipong tao nagpapacheck up talaga, pero naniniwala ako, pinagaling niya na ako kasi hindi na siya nagsusumpong, wala na. And liban pa po dito, talagang naging maganda yung benefits niya sa akin. Kumakain na ako ulit lahat ng nakakain ko na pinagbawal ng mga doktor. At yung pakiramdam ko po, guminhawa na rin po talaga siya. Naging malaya na, tapos naging energetic na po ako ulit. Kaya grabe po yung tulong ng Lord sa pamamagitan ng Salve. Isa to sa blessing talaga ng Lord na pinagpapasalamat ko, na pinakilala sa akin ng Lord yung Salveo. Nakatulong siya hindi lang sa health ko, pati sa health ng mga taong pinakapasalan sa akin ng Panginoon. Ako po si John Vincent Iabiog at ito po ang aking kwentong Salveo.